agaris-taris nyo? May nagpadala nga sa akin ng kalendaryo na mukha ko nga ang nakalagay. Hindi pa rin ako makapaniwala. First time kasi ito mangyari sa akin. At isipin nyo ba naman, ang mukhang to mapupunta sa kalendaryo. Kaya pag nagtanong ako sa nanay ko kung anong petsa na ngayon, panigurado ang isasagot niyan. Tingnan mo dun sa bandang puson mo. Nakshuta! Today's ganap nga. Halata naman siguro sa boses ko na meron nga akong sakit. Nawalan talaga ako ng boses, namagaan, lalamunan, at talaga naman nilagnat. Ewan ko ba, unang beses pa lang naming natulog dito, antimano nagkasakit ako. Buong araw, ang sabi lang sa akin ni Bebo, mamahinga daw ako sa kwarto. Dito pala sa labas, meron pang mga nag-aayos, kagaya nga ng cabinet, ng aircon. So in short, hindi pa pala kami tapos sa paglilipat bahay serye. Nilagnat at nagkasakit na talaga ako. Gawa ng araw-araw talaga, halos umaga na talaga kami matulog. Kaya naman sabi ko kay Bebo, lutuan niya na lang ako ng ulam, pero gusto ko talaga may sabaw. Wala kasi ako panlasa ngayon at talagang masakit ang ulo ko. Ngayon lang rugo ako nakakita, may sakit ka nang ipapaulam sa'yo. Paan ng manok, kanaksyota. Sa bagay, ang request ko lang naman sa kanya ay sabaw. O hindi ko naman lubos sa kalain. Nabitis ng manok ang lulutuin niya. Luto pala siya ngayon na sinampalukang bitis ng manok. Napakasama talaga ng pakiramdam ko. Barado ang ilong, malala ang ubo, namamaga ang tonsil at nilalagnat pa. Taas ang kamay na nambabarang sa akin dyan, anaksyuta. Noong natapos na nga magluto, ito si Bebo, sinandok niya na nga ako ng kanin at itong ulam na niluto niya para sa akin. So sabi niya, wag na daw akong bumaba at ayakyat na lang daw niya yung pananghalian ko ngayong araw. Sayang lang, nakalimutan ko din kasi yung table na ginagamit namin kapag humakain kami sa sala, ay sa kama. Dahil wala nga akong pang-amoy, wala akong idea sa niluto niya para sa akin. Mahilig kasi ako sa mga asim na mga ulam, lalo na kapag may ganyang sabaw. Pero na-experience nyo na ba na paglutuan kayo ng bitis ng manok habang may lagnat, anaksyuta? Pero in fairness, may bitaw ang luto nitong si Bebo. Sabi ko sa inyo hindi lang yan basta maitim, talagang mapapakinabangan din. Pagkatapos ko kumain, bumaba siya sandali at pinaggawa niya pala ako ng calamansi juice. 2 araw na ako umiinom ng calamansi juice at feeling ko, nagiginhawahan naman yung lalamunan ko kapag umiinom ako nito. Nagpunta pa daw siya ng Talipapa para lang makabili ng calamansi. Na-request ko nga sa kanya yung sobrang asim sana. Uso kasi ngayon yung pakangatin ng lalamunan at saka yung pamamaga. Kahirap pa mo kapag may sakit kang ganito. Hindi mo alam kung ano yung masakit sa'yo. Talaga nabubuisit ka at naiimbierna. Nung matimpla na nga niya yung kalamansi, inakyat na ulit niya yun sa akin. Akala ko nung una, pag namamaga ang lalamunan, bawal yung mga malalamig na inumin. Pero hindi pala guys, makakatulong pala yun para hindi mag-dry yung lalamunan natin. Bukod sa kalamansi, bumili na din siya ng prutas na paborito kong kainin. Ito nga yung kiat-kiat at yung grapes na kulay berde. Talaga sabi niya sa akin, wag muna daw akong bababa ngayon at ipahinga ko muna daw ang katawan ko at boses. Kaya lang, medyo pumapalya pa rin, kaya kung maririnig nyo, pumipiyok-piyok pa, naksyuta. Pagbaba ko nga, sinalubong agad ako ng mga alaga ko na akala mo naman 5 years ako naging OFW. Tapos may inabot lang sa akin si Kabang Nas, dumating na pala yung kalendaryo ko. Galing nga iyan sa Beauty Love. Grabe, tuwan-tuwa nga ako at hindi ako makapaniwala na nasa kalendaryo ang pagmumukha ko. Kalaguna Rugoning, anak ng Angelen. Dahil ako ang nasa kalendaryo ng 2026, sa akin lang po ang 2026. Bandang hapunan na o bandang gabi, medyo okay naman na yung pakiramdam ko. Nakita ko nga na bumili nga pala ng mga parikado si Bebo para sa pinakbit. Kaya ang sabi ko sa kanya, ako na lang ang magluluto dahil naiinip ako. Lahat rugo na palabas sa Netflix, natapos ko na, lalo na yung 365 days. Wala nga akong pang-amoy at panlasa. Ako na ang nagluto dahil inip na inip talaga ako sa taas. Gustong-gusto ko kasi talaga nagluluto guys, lalo na pagka nakikita kong kompleto ang ricados, tas nakahiwa na. So simula na medyo tumatanda na kaming dalawa ni Bebo, nahilig na kami sa mga ulam na ganito, yung mga gulay, tapos ang kasama isda. Buti na lang talaga, dito sa nalipatan namin, merong malapit na mga talipapa na mabibilhan ng mga ganyan. Kaya ngayong gabi ang ulam namin ay pinakbit at pritong galunggong. Nyama na ken, saken. So syempre, hindi pwedeng makalimutan ang pampare-refresh ko na Shepo Apo Juice. May collagen din kasi ito nakasama, kaya kahit may sakit ako, nare-refresh talaga ang ulo ko. Itong gamit ko ngayon, new and improved na yan. May kasama na yung prebiotics at probiotics. Dahil gabi ko nga ito ininom, panigurado bukas anong oras na ulit ako magugutom. Basta ito talaga ang kasangga ko para hindi na bumigat yung timbang ko at hindi na talaga bumalik sa mga 56 kasi hanggang ngayon naglalaro pa rin yung timbang ko ng 48 at 49 lang. Bali after nun, nag-aya na rin ako kumain. So medyo okay na yung pagkain namin dahil wala na masyadong gamit o kalat dito sa sala at kusina. Pagkatapos kumain, umakyat na ako at nakita ko tong mag-asawang gagamba. Paano ba naman itong pinagawa nilang cabinet? Parang bahay ng gagamba.
Tawan-tawa talaga ako nung nakita ko. Parang yung mga bahay nagagamba na panlaban sa tingting. Kanya-kanya pa rin kami ng linis hanggang ngayon. Dito nga ako nagpwesto sa kwarto. Magpapahinga na sana ulit ako dahil nga bumibigat na naman yung ulo ko. Pero nakita ko na napakarami pang kalat. So si Bebo naman, busy-busy dito sa kanyang office. Office? Nasilip ko na malapit na nga matapos itong magjowang gagamba na to sa pinipinturahan nilang bahay. Nagliligpit nga ako, mas marami pa yung inubos kong oras sa pag-iisip. Hindi ko kasi alam kung paano ko tatapusin yung closet namin dahil hindi pa nga sila tapos gumawa doon. Yung cabinet kasi namin sa closet, hinihintay ko pa nga na matapos nila yung pintuan. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko isasalansan ng maayos yung mga damit namin ni Bebo. Inayos ko na lang muna itong mga perfume ko na talaga namang pinagmamalaki ko sa inyo. Yan talaga ang kinaadikan kong pabango, yung Carolina Herrera na may heels na ganyan. Lahat yata ng bansa na pinuntahan namin, bumibili ako ng takong na yan. Pero fast forward, nung matapos ako maligo, gabi-gabi, kailangan ko talaga mag-apply nitong extra white serum ng K-Serum. Pinagsasabay ko talaga ang Kili Balm Soap at extra white serum. Napakalaki ng naging tulong nito sa kilikili ko, guys. Grabe. Basta maging consistent lang kayo sa paggamit. Tingnan nyo to. Ito yung before and after ng kilikili ko. Bukod doon, nagbukas na rin kami ng bagong capsule ni Bebo. Nitong iniinom namin na Kiratayon. Alam nyo, guys, made in Japan to at talagang humiyang sa amin dalawa ni Bebo. Sa mga nakakapansin na pumupusyaw si Bebo, ayan talaga ang iniinom niya. Ilang buwan na din. Pangalawang bottle na kasi namin to. Iniinom namin yan sa isa sa umaga, tas isa din bago kami matulog. Soon, isa-share namin sa inyo yung experience namin dito sa capsule na to. Kaya naman kung umabot ka hanggang dito sa video na to, baka ikaw na ang manalo ng bagong iPhone ngayong araw sa akin. O di kaya ay mapasama sa binibigyan ko tigi-tigi 1,000 araw-araw. Ang kailangan nyo lang gawin, i-comment nyo lang ang buo nyong pangalan at anong oras nyo tong napanood. Make sure lang na naka-follow kayo sa akin at naka-share tong video na to. Naksyuta! Yan naman, salamat! New Year na, kaya kailangan new na din ang cellphone mo. Ito ay libre lang sa mga lagi naka-follow at nagsishare ng mga videos ko. Pero paano nga ba ang manalo? I-check mo lang dyan sa comment section.